Robuilders at unang hirit sa paghahatid sa inyo ng pangkabuhayan tips. Ang paborito natin dyan, may essential nutrients ng Fruit Power 7. Time with Fruit Power 7. Bibigay sigla araw-araw. Patuloy po kayo nakatutok sa unang balita. Mga igang pabasang kamot sa Sarangani Representative Manny Pacquiao balik trabaho na matapos ang kanyang laban kontra kay Juan Manuel Marquez. Mag-aalis 5 ng hapon dumating si Congressman Pacquiao sa Kamara para dumalo sa sesyon sa plenaryo. May mga resolusyon nang nakabili sa Kamara para bigyan ng pagkilala ang panibagong tagumpay ni Pacquiao. Isang soccer match sa Argentina na uwi sa gulo. Sinuspende ng referee ang laro matapos mambato ng pampasabog ang ilang fans sa soccer field. Sa videong ito, makikitang hawak-hawak ng goalkeeper ang kanyang tenga. Ayon sa doktor, na trauma ang pandinig ng goalkeeper mula sa dalawang pagsabog, kaya minabuti na lamang na itigil ang laro. Hindi naman napigilan ng isang player na magalit sa fans. Iniimbestigahan na ng mga pulis kung paano na ipuslit ng mga fans ang mga pampasabog. Latest sa showbiz, narito na si Luan D. Luan. Salamat, Igan. Mga programa at personalidad ng GMA7 at GMA News TV nagwagi sa 25th PMPC Star Awards for Television. Alamin kung sino-sino ang nanalo sa report ni Kata Atibayan. Nag-uwi ng parangal ang mga programa ng GMA Network at GMA News TV maging ang ilang kapuso personalities sa 25th PMPC Star Awards for Television kagabi. Ang flagship newscast ng GMA7 na 24 oras ang tumanggap ng Best News Program Award. Yung award na to, lagi naming sinasabi na nagiging hamon sa 24 oras at sa GMA News and Public Affairs para pagbutihin pa ang pagbibigay ng tapat na balita at mga impormasyong walang kinikiling at walang pinaprotektahan. Best Female Newscaster naman si Vicky Morales ng Late Night Newscast na Saksi. It was very close to my heart. Talagang nagpursige ako at I'm still trying my best to contribute. Kinilala ang Eyewitness bilang Best Documentary Program sa taong ito at ang host na sina Howie Severino, Jay Taruk, Sandra Aguinaldo at Cara David ang mga Best Documentary Program hosts. Pinagpapatuloy namin yung ginagawa namin sa Eyewitness in the hope na sana yung mga documentaries namin makaantig ng puso ng gobyerno at ng ibang mga tao na mabago naman yung kalagayan ng mga communities na binibisita namin. Iginawad naman ang Best Documentary Special sa Pluma, Rizal Andakilang manunulat ng GMA News TV. Kinilala bilang Best Children's Show ang Archangel at maging ang host nito na si Tony Petgaba at Roxanne Barcelo na Best Children's Show host. Sina Derek Monasterio at TJ Marquez, kapwa-wagi bilang Best New Male TV Personalities. Best Youth-Oriented Show naman ang kinabibilangan show na Twin Hearts. Winner din ng Child Wonder na si Jillian Ward bilang Best New Female TV Personality sa pinagbidahang soap na Trudy's Liit. Si Ogiel Casid ng Bubble Gang ang kinilala bilang Best Comedy Actor at Best Male TV Host si Alan Kay para sa noontime show na Eat Bulaga. Ang Pepito Manaloto ang ginawaran bilang Best Comedy Show, habang Best Daytime Drama Series ang Little Star. Pinarangalan ng ilang batikang pangalan sa industriya tulad ni Nora Honor para sa kanyang variety show na Superstar na siyang longest-running musical variety program at si Herman Moreno bilang Star Builder. Iginawa din ang Posthumous Award para sa namayapang direktor na si Lito Calzado. Si Susan Roses naman ang nakatanggap ng Ading Fernando Lifetime Achievement Award. I claim it as a great honor. Ang GMA Vice President for News Programs at ang anchor ng State of the Nation na si Jessica Soho ang tumanggap na Excellence in Broadcasting Lifetime Achievement Award. Parang ito ang simbolo ng almost 27 years na pagsaserbisyo ko sa GMA News and Public Affairs. Salamat at kinilala ito ng PMPC. Para sa unang balita, Katatibayan reporting. May mga chika pa ako mamaya, kaya dyan lang kayo.
At ang hirit namin mamaya exclusive pag nanakaw ng laptop sa isang tindahan sa San Juan, kuha sa CCTV. Isang lalaki sugatan matapos sumemplang ang kanyang motor sa Quezon City. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya. Alright, we're back pa rin po mga kapuso at live na live pa rin tayo dito sa Piña Ham Factory dito po yan sa Caloocan City. At nga, ibibida namin sa inyo kung paano nga ba ginagawa itong bidang-bida nga handa tuwing Noche Buena. So, umpisahan na natin sa first process. Ito po yung tinatawag nila na pag-i-inject ng pampalasa doon sa baboy. Usually mga kapuso, pigyan ng baboy yung ginagamit para sa ham kasi ito yung malaman na part nila. Okay, now yung pigi, idadaan po dito sa machine na yan. At kung makikita nyo sa loob, doon nga ini-inject yung pampalasa, which is yung mga pinaghalong asin, asukal at spices. At pagkatapos, babagsak na siya dito sa malaking lalagyan. Now, kapag siya ina-injectionan na, dadalhin siya dito sa susunod na area kung saan ibababad naman siya mga kapuso dito sa nakikita nyong marinade na yan. So usually it takes about 3 days lang naman mga kapuso para ibabad nga siya dyan para siguraduhin pumasok talaga yung flavor sa loob ng baboy. At yan yung tinatawag nila na curing process. Now kapag na-cure na siya, ito na yung magiging itsura niya mga kapuso. Dadali na siya dito sa susunod na section, which is the cutting section. Kung mapapansin nyo kasi yung mga pigi, malalaki talaga yung mga parts na yan. Pero dito kasi sa factory na to, kinakat nila yan into commercialized o yung mas abot kayang mga cuts. So, tigi 1 kilo yung cut. Ayan, kinkilo ni Kuya. At pagkatapos, dadali na siya dito sa susunod, which is the netting area. Dito sa netting area, lalagyan na siya ng net yung ating mga na-cut na baboy. Now, sabi nila yung paglalagay ng net, hindi lang talaga siya ginagawa para lagyan ng diamond shape yung ating mga hams, kundi para mas lalo ring manuot yung flavors. Okay? Pagkatapos sa area na yan, punta na tayo sa susunod. There you go. Okay. Now, ito pong area na susunod, ito na yung pinaghalo-halong steaming and cooking and smoking. Huwag natin kalimutan yung smoking. Buksan natin, Kuya. Pakita natin. Alright. So, sa area na to, pinapasok nga yung mga na-net natin na mga baboy. At sabi nila 90 degrees yung kanyang kailangan ng constant temperature para siya ay maluto at inaabot ng 3 hours ang pagluluto siya. At kapag naluto na siya, actually itong nakikita natin na baboy na yan, pwede na siyang kainin mga kapuso. Pero for added flavor, para mas masarap, syempre kailangan lagyan natin siya ng matamis na flavor. So dito sa susunod natin na process, ito yung tinatawag nila na torching. Ayan, nilalagyan ng pinaghalong puti at brown sugar yung ibabaw. At syempre, yan ay lulutuin or tutunawin using yung tinatawag nila na torch. Ayan, o diba? Now, pagkatapos yan, punta na tayo doon sa last process, which is, or second to the last process, which is yung glazing naman. So, dito sa glazing, mga kapuso, nilalagyan nila ng special glaze. Ito yung parang medyo gel-like something na nilalagay nila doon sa ibabaw para makumpleto na yung lasa niya, yung pinaghalong tamis at alat ng ham. And of course, the last process, yun ang pagpapack nila. Ayan, ipapack nila yan at ready na siyang ilagay sa market. Mabibili po ito for 365 pesos per kilo at kung gusto natin ay may glaze, may additional na 20 pesos lamang po. Anyway, sa aming pagbabalik mga kapuso, paano nga ba mas mapapasarap at mas gagawing espesyal ang ating mga hamon lalo na ngayon darating na Noche Buena? Yan ang alamin natin sa pagbabalik po natin dito yan sa May Caloocan City. Back to studio! Provides us with another easy and delicious recipe that your family can enjoy anytime, any day. My kids love cheese. Pero chef, I want to make something new, bago merienda, for them. So ano pwede kong gawin? We will make loaded mac and cheese using Magnolia Cheesy Squeeze. So I have here some fresh milk. Gamit tayo ng ating Magnolia Cheesy Squeeze. Just squeeze and then we will let this melt. Ayan. So once na melted na yung ating cheese, turn off our fire. Okay, so we're going to add in our cooked elbow macaroni, hot dogs, chopped bacon, mustard, our pickle relish, and then we're going to pour in our cheese sauce on top.
Our Magnolia Cheesy Spread has a delicious cheesy taste and vitamins A, B1, B2, D, calcium, and zinc. It is also a source of calcium. Now you don't need a bread knife or spoon to add the delicious cheese taste of Magnolia Cheesy to your bread. Magnolia Cheesy Spreads now come in this new handy and convenient Magnolia Cheesy Squeeze pouch with resealable spout, available in cheddar or pimiento. All you have to do is twist the cap and squeeze out Magnolia Cheesy Spread.